Nakaramdam na ng tensyon si Eliana sa dalawa kaya ay nagsalita na siya. Marco and Vic, sagot ni Eliana sa dalawa. Unang bumitaw si Marco sa pakikipagkamay. Nakahinga naman ng maluwag si Vic. Nakaramdam din siya ng takot dahil baka masapak siya ni Marco. Pagkatapos ay nagpaalam na muna si Vic sa kanila na aakyat na muna siya sa kwarto niya. "Bey, akyat muna ako sa kwarto ko. May one ko muna kayo ni Marco," saad ni Vic kay Eliana at Marco. "Okay, sige," saad naman ni Eliana kay Vic. Tangulang naman ang sagot ni Marco sa kanya. Umakyat na siya patungo sa kwarto niya. Naiwan naman si Marco at Eliana sa may sala. Ang mga bata ay umakyat na din sa mga kwarto nito kasama ang mga yaya dala ang mga pasalubong ni Vic sa kanila. Maya-maya ay tumungo ang phone ni Marco. Bumaling muna siya kay Eliana. "Sasagutin ko lang ito, Ellie. Kuya call," saad ni Marco kay Eliana. "Okay," saad naman ni Eliana. Ngumiti naman si Marco kay Eliana at sinagot na ang tawag. Naglalakad siya papunta sa may garden area ng bahay. "Kuya, why do you call?" saad ni Marco sa kuya niya. "Bro, Mr. Yuki wants to talk to you before he will agree on investing in our company. He wants to talk with you and Dad. Are you available next week?" saad ng kuya ni Marco. "Next week? Yeah, sure kuya. Tell Mr. Yuki that I will be available next week for a meeting with him," saad ni Marco sa kuya niya. "Okay, bro, pakikamusta ako sa mga bata at kay Eliana," saad ng kuya niya. "Sure kuya, bye," saad niya sa kuya niya. Nang nakapagpalaam na sa kapatid ay naupo muna siya sa upuan na naroon. Habang si Eliana ay pumanhik na sa itaas, nagtungo siya sa kwarto ni Vic. Pagkapasok niya ay saktong natapos ang pag-aayos nito. "Hoy, ikaw talaga gusto mano talaga na masaktan," saad ni Eliana nang nakalapit kay Vic. "Sorry na Bey, pero ang saya kasing makita na ganoon ang mukha niya." Selos na selos si Papa Marco. "Hahaha," saad ni Vic sa kay Eliana at tumawa pa. "Baliw ka talaga, kita muna na galit na yung tao Gina, galit mo pa ng husto. Kulang na lang masapak kanya kanina kung hindi lang ako nandoon," saad naman ni Eliana kay Vic. "Hahaha, seloso pala yung Papa Marco mo," natatawang saad ni Vic kay Eliana. "Kamusta naman ang vacation mo kasama jowa mo?" saad naman ni Eliana kay Vic. "Hi, ayun at ang saya ko dahil nakita ko siya ulit. Ang ganda ng resort na pinuntahan namin. Punta tayo doon kasama ang mga bata at sila Beatrice sa birthday ko. Hindi kasi makakapunta si Papa ko dahil may trabaho siya that day kaya kayo na lang kasama ko. Kaya nga din sinulit naman ang oras na nagkasama kami ngayon," mahabang saad ni Vic kay Eliana. "Okay, sasamahan ka namin. Ikaw pa malakas ka sa amin no," saad naman ni Eliana kay Vic. "Salamat Bey," saad naman ni Vic si Eliana. Madami pa silang pinag-usapan at nang matapos ay lumabas na sila ng kwarto at pinuntahan ang mga bata sa kwarto nito. Pagpasok nila sa kwarto ng kambal ay busy ang mga ito sa mga pasalubong sa kanila ni Vic. Unang lumapit si Vic sa mga bata. "Kids, you like your pasalubong?" saad ni Vic sa mga bata. "Yes po, Papi. Thank you," saad ng kambal kay Vic. "You're always welcome," saad naman ni Vic sa mga bata. "Mommy, where's Daddy?" tanong ni Emerald kay Eliana. "Your dad is taking a call. He's in the garden," saad naman ni Eliana sa anak. Tumanggo naman ito sa sinabi niya. "Okay po," saad ni Emerald sa kanya. Ilang sandali ay lumabas na sila ng kwarto ng mga bata. Sabay na silang nagtungo sa ibaba ng bahay. Pagkarating nila Vic at Eliana ay sakto ang dating ni Beatrice kasama ang anak nito. "Ellie, namiss ko kayo," saad ni Beatrice at yamakap kay Eliana. "Namiss din kita, buti at pumunta ka dito. Panipi," saad naman ni Eliana kay Beatrice. "Oo nga at namiss na din ng anak ko ang mga anak mo," saad naman ni Beatrice kay Eliana. "Box, namiss din kita. Madami kang utang na kwento sa akin," saad naman ni Beatrice kay Vic. "Hinaan mo nga iyang boses mo. Nandito pa si Papa Marco no," saad naman ni Vic kay Beatrice. "Oh, sorry, kayo palang dalawa ang may utang na kwento sa akin. Dito kami matutulog ng anak ko kaya may oras tayong magkwentuhan."
Umalis si Lucas for business meeting and ayaw sumama nitong anak ko kaya dito na lang kami, saad ni Beatrice sa kanila. Oh, kaya pala, saad naman ni Vic. It's okay para naman nakapag-bonding tayo at ng mga bata, saad ni Eliana kay Beatrice. Ilang sandali ay dumating si Marco. Marco, long time no see, saad ni Beatrice kay Marco nang makalapit ito sa kanila. Yeah, nice to see you again, saad ni Marco kay Beatrice. Nagsalita naman si Eliana. Beatrice will be staying here tonight, saad niya kay Marco. Okay, and aalis na pala ako mamaya Ellie. Tumawag kasi si kuya and he needs help, saad ni Marco kay Eliana. Sige, ikaw bahala, saad naman ni Eliana kay Marco. Pagkatapos nilang mag-usap ay inihatid na muna nila Vic at Eliana si Beatrice sa itaas sa tutuluyan nitong kwarto. Ang anak naman nito ay nasa kwarto ng kambal. Busy ang mga bata sa paglalaro. Si Marco naman ay umakyat din ay pumasok sa guest room. Kailangan niya kasi natawagan ang daddy niya para sa meeting na magaganap. Pagkapasok nila Vic, Eliana at Beatrice sa kwarto ay agad na nagtanong si Beatrice kay Eliana. So, Ellie girl ano na? Bumigay na ba ang ka na ba kay Marco ulit? Saad ni Beatrice kay Eliana. Anong bumigay? Hindi no, saad naman ni Eliana kay Beatrice. Tumawa naman si Beatrice pati si Vic. Hahaha, ang ibig kong sabihin ay ayos lang ba kayo na dalawa? Magkwento ka na dali, saad naman ni Beatrice kay Eliana. Ikinwento naman ni Eliana ang lahat kay Beatrice at Vic. Panay naman ang biro ng dalawa sa kanya. Lumipas ang mga buwan at naging maganda ang takbo ng buhay nila. Maayos ang naging pag-handle ni Eliana sa negosyo niya. Habang si Marco naman ay parating dumadalaw sa kanila. Medyo kinikibo na ito ni Harold pero hindi pa talaga sila close and madalawa. Napag-usapan din nila na kapag naging maayos na ang lahat ay saka na ipapakilala ni Marco si Dustin sa mga anak niya. Mukhang ayaw pa kasi ng mga ito lalo na si Harold. Naiintindihan naman ni Dustin iyon. Na-meet na din ni Eliana ang bata at masasabi niya na mabait itong bata. Sa mga lumipas na buwan din ang walang palya si Marco sa pagbisita sa mga anak niya at parati itong may dalang bulaklak para kay Eliana. Nagkausap na din si Vic at Marco. Nalaman na niya na bading ito at kapatid lang ang turing nito kay Eliana. Natatawa lang si Marco sa tuwing iniisip niya ang mga araw na nagseselos siya. Nasa bahay ngayon si Marco at naghahanda na siyang umalis papunta ng trabaho nang tumawag ang kanyang ina. 10:00 na ng umaga at medyo napuyat siya kagabi dahil late na siyang nakauwi galing sa bahay ni Eliana. Pagkarinig ng tawag ay dali niyang kinuha ang cellphone niya at sinagot ang tawag. Hello, Mom? Saad ni Marco. Son, how are you? Namiss ko na kayo. Isama mo naman sila Eliana at ang mga bata mamaya dito sa bahay. Nag-message na ako kay Eliana at pumayag siya. Isabay mo na lang sila, mahabang saad ng nanay niya. I'm good, Mom. Okay, isasabay ko sila mamaya. Saad naman ni Marco sa nanay niya. Okay, son. Thank you, saad ng nanay niya at pinatay na ang tawag. Pagkatapos niyang magbihis ay umalis na siya kaagad. Wala si Dustin nang magising siya kanina. Nasa school na ito. Mahigit 1 oras siya na nagbiyahe papuntang company. Pagkarating niya sa office niya ay agad na siyang nagsimulang magtrabaho. Konti lang naman ang trabaho niya ngayon. Binilisan na niya para matapos siya ng maaga at mapuntahan na ang mag-ina niya. Lumipas ang mga oras at natapos na si Marco sa mga gawain niya sa office kaya agad na siyang umalis. Sasanduan muna siya si Dustin sa school. Ilang sandali ay nakarating na siya sa school ni Dustin. Agad itong lumapit sa kanya nang makita siya nito. Dad, saad nito nang makalapit sa kanya. Son, how's your day? Tanong naman niya sa anak habang ginigiya ito papasok sa sasakyan. It's good, Dad. I got the highest grade in math. We have a long test earlier, saad naman ng anak niya. That's my boy. Good job and keep doing that, son, saad ni Marco sa anak. Pagkatapos masiguro na maayos ang pagkakaupo ng anak ay sinarado na niya ang pinto ng passenger seat. Agad na niyog tinungo ang kabilang pinto ng sasakyan nang makapasok ay agad na siyang nagmaneho papauwi. Pagkauwi nila ay sinabihan niya si Dustin na maghanda dahil pupunta sila sa bahay ng lolo at lola nito. At isasama nila sila Eliana. Agad naman na tumalima ang bata.
Pagkaalis ni Dustin ay tinawagan niya si Eliana para ipaalam na isasabay na niya ng mga ito papunta sa bahay ng magulang niya mamaya. Hello, saad ni Eliana sa kabilang linya. Hi beautiful, saad naman ni Marco kay Eliana. Ayan ka na naman Marco, saad ni Eliana. Kay Marco. Why, you are beautiful my love, saad naman ni Marco kay Eliana. Alam niyang nahihiya si Eliana. Okay fine, bakit napatawag ka? Pauwi pa ako ng bahay. Ang mga bata nasa bahay na, saad naman ni Eliana sa kanya. It's okay, gusto ko lang sabihin na sabay na tayong pumunta sa bahay nila mama at papa. Sasunduan namin kayo ng mga bata, saad ni Marco kay Eliana. Okay, no problem, saad naman ni Eliana kay Marco. Good, ingat ka, I love you, saad naman ni Marco kay Eliana. Sige, bye, saad naman ni Eliana kay Marco. Hindi pa niya kayang sagutin ng I love you too si Marco. Lumipas ang ilang minuto ay narating na siya sa bahay nila. Pagkapasok niya agad siyang sinalubong ng mga bata. Mommy, Mom, sabay na tawag ng kambal sa kanya. Hello, my babies. How are you guys? Saad naman ni Eliana at niyakap ang kambal. We're fine Mom, saad ni Harold sa kanya. Yeah, school is fine Mommy. No worries, we are doing great, saad naman ni Emerald sa kanya. Oh, that's good babies. Okay, you have to prepare na. We are going to your Lola and Lolo's house. Your dad is gonna be here in a minute, saad niya sa mga bata. Yehey, masayang saad ni Emerald. Ilang minuto ay natapos na sila sa pag-aayos. Sakto din ang dating ni Marco kasama na nito si Dustin. Hindi na niya pinababa si Marco at sila na lang ang kusa na sumakay sa sasakyan. Magkatabi ang mga bata sa backseat at naupo naman si Eliana sa passenger seat. Ayos lang naman ang mga bata. Hindi nagalit si Harold kay Dustin. Unti-unti na nitong natatanggap si Dustin na siyang ikinasaya nila ni Marco. Napag-alaman din ni Harold na hindi ito tunay na anak ng daddy niyang si Marco. Naawa si Harold kay Dustin sapagkat iniwanan ito ng tunay na magulang nito. Kaya naman humingi ito ng tawad kay Dustin dahil hindi naging maganda ang unang pakikitungo niya dito. Medyo okay na din ang pakikitungo ni Harold sa ama niya. Tahimik lang sila sa biyahe. Mahigit 1 oras din ang kanilang naging biyahe patungo sa bahay ng mga magulang ni Marco. Pagkarating nila ay agad silang singlubong ng mga magulang ni Marco. Masaya ang mga ito na makita ang mga apo na nagkakasundo na. Pagkatapos ay lumapit ang ginang sa kanila ni Marco. Mga anak na miss namin kayo. Salamat at pumunta kayo rito kasama ang mga bata, saad ng ginang. Na-miss din namin kayo ma'am, saad naman ni Eliana at niyakap ang ginang. Yamakap din naman ito pabalik sa kanya. Oh, halina kayo at naghihintay na sila sa dining. Doon na natin ituloy ang pag-uusap natin at marami tayong pag-uusapan, saad ng ginang at binalingan ng anak na si Marco. Agad naman silang tumalima at pumunta na sila ng sabay sa dining room. Masaya ang naging pagsasalo nila. Marami silang napagkwentuhan. Ang mga ay nasa sala ng bahay at busy ang mga ito kasama ang lolo ng mga ito. Naiwan naman si Marco at Eliana kasama ang ginang sa dining area. Ilang sandali ay nagsalita ang ginang. Mga anak, kamusta naman kayong dalawa? Ayos na ba kayo? Hindi naman sa panghihimasok pero gusto ko lang malaman ang tungkol sa status ninyong dalawa, saad ng ginang sa kanilang dalawa. Unang nakapagsalita si Marco. Natahimik naman si Eliana. Mom, we are good. Maayos kami ni Eliana, saad ni Marco sa ginang. Nagsalita na din si Eliana. Yes po, Mom. Maayos po kami ni Marco. Nothing to worry, saad naman ni Eliana sa ginang. O sige, matanda na naman kayo. Alam niyo na kung ano ang gagawin. Basta hangad lang namin ang kaligayahan ninyo, saad ng ginang sa kanilang dalawa. Thank you, Mom, saad ni Marco. Ngumiti naman si Eliana sa ginang. Ilang sandali ay umnalas na ang ginang sa dining area at pinuntahan ang mga apo. Naiwan naman sila ni Marco na dalawa. Nagsalita naman si Marco. Ellie, can we talk about us? Tanong ni Marco kay Eliana. Tumango si Eliana kay Marco bilang pagsang-ayon. Sa garden tayo mag-usap, saad ni Eliana kay Marco at tinungo na ang daan papunta sa garden.
Sumunod naman kaagad si Marco. Pagkarating nila doon ay umupo na sila long bench na nandoon. Unang nagsalita si Eliana. Marco, ano ba gusto mo na pag-usapan natin? Saad ni Eliana kay Marco. Ellie, gusto ko na maging maayos tayo. Maging isang buong pamilya. Mahal na mahal kita at ang mga anak natin. Please give me another chance. Saad ni Marco kay Eliana. Marco, hindi madali para sa akin ito. Hindi mo alam kung anong hirap ang dinanas ko. Dahil sa pagmamahal ko sa iyo. Hindi biro yung sakit na ibinigay mo sa akin noon at hanggang ngayon ay daladala ko pa rin, saad ni Eliana kay Marco. Naluluhan na siyang nakatingin kay Marco. I'm sorry, Ellie. Pinagsisisihan ko na yung mga nagawa ko sa iyo noon. Pangako hindi ko na yun uulitin pa. Alam ko na ang gago ko dahil nasaktan kita. Hindi ako titigil na humingi ng tawad sa iyo at babawi ako sa inyo ng mga bata. Please give me another chance. Handa ako sa kahit anong parusa ang ibibigay mo kahit buhay ko ang kapalit. Handa ako, mahal na mahal ko kayo. Mahabang saad ni Marco kay Eliana. Tumayo ito at lumuhad sa kanya. At ginagap ang kamay niya. Mas lalo naman umiyak si Eliana. Alam mo hindi ko maintindihan ang sarili ko pagdating sa iyo. Ipinangako ko sa sarili ko na sa muli nating pagkikita ay wala ka na sa puso ko pero nang makasama ka namin ulit ng mga bata ay unti-unti mong binago ang puso ko, saad ni Eliana kay Marco. Umiiyak na din si Marco na nakaluhod habang hawak ang mga kamay ni Eliana. Pangako Eliana, hindi ko na kayo sasaktan ng mga bata. Ayaw ko nang mawalay sa inyo. Kayo ang buhay ko at hindi ko alam ang gagawin ko sa buhay ko kapag nawala kayo ulit sakin, saad ni Marco kay Eliana. Patuloy pa din sa pag-iyak si Eliana. Bibigyan kita ng huling chance. Last na ito. Alang-alang na rin sa mga anak natin dahil gusto ko silang lumaki ng mayroong isang buong pamilya. At kapag sinaktan mo na naman ako ay hindi mo na pa kami makikita ng mga bata. Sana tuparin mo pangako mo dahil hindi ko na alam pa ang gagawin ko kapag inulit mo naman ang mga ginawa mo sa akin noon. Saad ni Eliana kay Marco. Nabuhayan naman si Marco sa sinabi ni Eliana. Pangako, hindi ko na kayo sasaktan. Gagawin ko ang lahat para nakabawi at ipakita ang pagmamahal ko sa inyo. Hindi ko na kaya ang mawala kayo sa akin. Alam kong malaki ang naging kasalanan ko sa inyo noon. Nabulag ako sa pagmamahal ko kay Natasha. Nung mawala ka sa piling ko doon ko lang napagtanto na ikaw na pala ang laman ng puso ko. Ikaw na pala ang mahal ko. At dahil sa mga ginawa ko noon, naging karma ko siguro ang hindi pagtanggap sa akin ng ating mga anak. Lalong-lalo na si Harold. Kaya naman sobrang saya ko nang mapalambot ko ang puso ng anak nating Harold at Emerald. Thank you sa ibinigay mo na pagkakataon. Hindi kita bibigwin mahal ko, saad ni Marco kay Eliana. Tumayo si Marco at niyakap si Eliana. Patunayan mo na worth it ang ibinigay ko na chance sa'yo. Tandaan mo huli na ito. Mahal pa din kita kahit na pinilit ko na kalimutan ka, saad ni Eliana kay Marco. Inamin na niya na mahal pa din niya ito sa kabila ng lahat ng nagawa nito. Promise, gagawin ko lahat. Mahal na mahal kita, saad naman ni Marco kay Eliana. Hindi alam ng dalawa na kanina pa may nakatingin sa kanila. Ang mga magulang ni Marco. Ilang sandali ay lumapit ang mga ito sa kanila. Mga anak, masaya kami na ayos na kayo. Panipi, saad na bati ng ginang nang makalapit ito sa kanila. Kasunod nito ang Ginoo. Niyakap naman si Eliana ng ginang. Salamat sa ibinigay mo na pagkakataon. Kay Marco, hiha, saad ng ginang kay Eliana. Ngumiti naman si Eliana sa ginang. Son, huwag ka nang gagawa ng kagaguhan. Tandaan mo huling chance mo na ito. Alagaan at mahalin mo ang mag-ina mo. Panipi. Saad ng Ginoo kay Marco. Yes, Dad, I will. Pangako yan, saad ni Marco at niyakap ang ama. Ilang minuto ay pumasok na sila loob ng bahay. Ang mga bata ay nandoon sa silid nila. Nakatulog na ang mga ito. Bukas na kayo umuwi at mukhang pagod ang mga bata sa kakalaro nila, saad ng ginang sa kanila. Sige po, Mom. Thank you, saad naman ni Eliana sa ginang. Oh, siya at aakyat na kami ng daddy ninyo. Para makapagpahinga na rin. Magpahinga na din kayong dalawa, saad naman ng ginang at umalis na ito kasama ang Ginoo. Sumunod na naman sila ni Marco at tinungo muna ang kwarto ng mga bata. Pagkapasok nila ay natuwa sila.
Nakahiga ang mga ito sa kama at magkakatabi. Ang ganda pagmasdan na nagkakasundo. Na sila, masayang masaya ako ngayon at dininig ng Diyos ang dasal ko, saad ni Marco habang nakatingin sa mga bata. Magkatabi si Harold at nasa gitna si Emerald habang nasa magkabilang dulo naman si Harold at Dustin na parehong nakayakap sa prinsesa nilang si Emerald. Ngumiti naman siya kay Marco. Ako din. Masaya ako na okay na ang lahat, saad naman ni Eliana kay Marco. Thank you Ellie. Mahal na mahal ko kayo. Panipi, saad ni Marco at niyakap niya si Eliana. Salamat din sayo. Mahal na mahal din kita, saad naman ni Eliana kay Marco. Kumalas na sila sa pagyakap sa isa't isa at lumapit sa mga bata. Hinalikan nila ang mga ito. Lumabas na sila ng kwarto ng mga bata. Nang masara ang pinto ay binalingan niya si Marco. Marco, saan ako matutulog? Tanong ni Eliana kay Marco. Hindi kasi siya pwede tumabi sa mga bata dahil sakto lang sa mga ito ang higaan. Love, doon ka matutulog sa kwarto natin. Kaya halika ka na at para makapagpahinga ka na, saad ni Marco sa kanya. Hindi naman siya gumalaw sa kinatatayuan at iniisip ang sinabi ni Marco. Ako, matutulog sa kwarto niya. Saad ni Eliana sa kanyang isip. Love, halika na. Huwag kang mag-alala dahil wala akong gagawin sa iyo. Behave lang ako. Promise. Unless gusto mo na sundan na natin ang kambal. Kasi malay mo triplets naman ang kasunod nila. Bubuo tayo ng isang basketball team. Tamang-tama at may muse na tayo. Saad naman ni Marco sa kanya at nakangisi ito ng kakaloko. Nanlalaki naman ang mga mata niya sa sinabi nito. Hinampis niya ito ng mahina sa braso. Magtigil ka nga. Kakabati lang natin saad niya kay Marco. Namumula naman ang buong mukha niya. Tumawa naman si Marco at hinayla na siya patungo sa kwarto nito. Pagkapasok nila sa loob ng kwarto ay isinara agad ni Marco ang pintuan. Love, mauna ka ng maligo, saad ni Marco kay Eliana. Natigilan naman si Eliana, napalunok siya ng laway niya. Nakatayo siya sa gilid ng kama. Love, huwag kang mag-alala hindi kita papasukin sa loob ng banyo. If you want na sabay tayong maligo, it's fine with me alam ko namang na mismo ang maabs kong katawan, saad ni Marco kay Eliana. Sa narinig ay sinaman naman ni Eliana nang tingin si Marco. Ang feeling mo, saad ni Eliana kay Marco at binato niya ito ng unan. Nasalo naman ni Marco ang unan at tumawa ito. Hahaha I was just joking. I will never do that thing without your permission. Promise. Saad naman ni Marco kay Eliana. Pahiram ng damit mo dahil wala akong pamalit, saad naman ni Eliana kay Marco. Oh, don't worry love. Ready na ang mga damit mo at nasa closet. Matagal ko nang ipinahanda yan, saad naman ni Marco kay Eliana. Natigilan naman si Eliana at humakbang na patungo sa closet. Binuksan niya ang cabinet. Nandoon na ang mga damit pambabae. Tinignan niya lahat ng nandoon at kasya sa kanya ang mga ito. Kailan mo pa ito pinahanda? Tanong niya, kay Marco. Actually noong nakaraan buwan ko lang. Ipinahanda ang mga iyan. Meron din sa bahay ko. Ipinahanda ko ng mga gamit ninyo doon ng mga bata, saad ni Marco kay Eliana. Natigilan naman si Eliana sa sinabi ni Marco. Talagang pinaghandaan mo ha, saad ni Eliana kay Marco. Oo naman at nabuti na yung laging handa, saad ni Marco kay Eliana. Hindi masumagot si Eliana at tinungo na ang banyo para makaligaw na siya. Pagkapasok niya ay agad niya itong nilock at naligo na. Ilang minuto ang lumipas ay natapos na siya doon na din siya nagbihis at lumabas na siya ng banyo pagkatapos. Pagkalabas niya ay nakita niya si Marco na nakaharap sa laptop nito sa working table nito. Bumaling naman ito sa kanya nang mapansin siya. Tapos na ako, pwede ka nang maligo, saad ni Eliana kay Marco. Itiniklap naman nito ang laptop. Tumayo at naglakad papalapit sa kanya. Okay, love, wait for me, saad ni Marco. Tinungo na ang banyo pero tumigil ito saglit at tumingin sa kanya sabay kindat. Naiiling naman si Eliana sa inasta ni Marco. Umupo siya sa vanity mirror at nakita niya na may hair dryer kaya ginamit niya yun upang matuyo ang buhok niya. Pagkatapos ay tinungo na niya ang kama at umupo sa kabilang bahagi ng kama. Ilang minuto lang ay natapos na din si Marco at lumabas na din itong nakabihis na ng pantulog.
Sinulyapan niya ito nang tinungunan nito ang kabilang bahagi ng kama at humiga na ito. Nasa left side si Eliana at nasa right side naman ng kama si Marco. Love, bakit ang layo mo sakin? Huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin kung ano man ang nasa isip mo. Not now, saad ni Marco kay Eliana at bumaling ito sa kanya paarap ng higa. Tumimjin naman si Eliana sa kanya. Hindi naman sa ganon. Ang feeling mo ha, saad naman ni Eliana kay Marco. Ilang sandali ay namalayan na lang ni Marco na tulog na ito. Kaya ay inilapit niya si Eliana sa kanya. Yamakap naman ito sa kanya na ikinatuwa niya. Nakahiga ito sa dibdib niya at mahimbing na natutulog. Di na niya namalayan na nakatulog na din siya. Lumipas ang 5 buwan at sa bawat nito ay hindi pumalya si Marco sa pagbawi sa mag-ina niya. At lubos ang saya niya dahil ikakasal na sila ni Eliana. Hindi niya makakalimutan ang araw na pumayag si Eliana na magpakasal sa kanya muli. Ipinangako niya rito na magiging mabuti siyang ama at asawa. Lahat gagawin niya para sa mag-ina niya. At ngayon nga ang araw na pinakahihintay ni Marco, ang araw ng kasal nila ng babaeng mahal na mahal niya. Lubos siyang nagpapasalamat sa Diyos dahil sa natupad na ang ipinagdarasal niya. Wala na siyang mahihiling pa. Natigil ang pag-iisip ni Marco nang nagsimula ng pumailan lang ang kanilang wedding song. Beautiful in White ng Westlife. Napabelang ang tingin niya sa entrance ng simbahan. Nakita niya si Eliana na nagsisimula ng maglakad sa aisle. Hindi na moari ang saya at kaba na nararamdaman niya habang papalapit sa kinaroroonan niya si Eliana. Ang kapatid ni Eliana ang naghatid sa kanya sa altar. Pagkarating nila sa harapan ay nakatitig lang si Eliana kay Marco at ngumiti. Bro, ingatan mo ang kapatid at mga pamangkin ko. Ikaw na bahala sa kanila. Basta yung usapan natin ay huwag mong kakalimutan. Saad ng Kuya Alexander ni Eliana kay Marco. Yes, bro. Makakaasa ka at mamahalin at iingatan ko ang kapatid mo at mga anak namin. Salamat sa lahat, saad naman ni Marco sa Kuya Alexander niya. Bumaling naman si Alexander sa kapatid niya. Princess, ipagkakatiwala na kita sa lalaking mahal mo. Mahal na mahal ka ni Kuya. Masaya ako para sa inyo, saad naman ni Alexander sa kapatid na si Eliana. Maraming salamat sa lahat Kuya, saad ni Eliana at niyakap ang kapatid. Inilahad naman na ni Marco ang kamay niya at igini niya si Eliana papunta sa harap. Ilang sandali ay nagsimula na ceremony ng kasal at naging maayos ang kinalabasan. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss your bride, saad ng pari. They sealed it with a kiss. Naging maingay ang paligid nila at masayang-masaya ang lahat. I love you, Mrs. ko, saad ni Marco kay Eliana. I love you, Mr. ko, saad naman ni Eliana. We love you, Mommy and Daddy, saad ng mga bata. Love, nga pala, may nakalimutan akong ibigay sa'yo sa bahay. Saad ni Eliana na siyang nagpakunot sa noo ni Marco. Ha? Ano naman yun love? Naguguluhang tanong ni Marco. May kinuha si Eliana sa bulsa ng kanyang suot na wedding dress. Isang pregnancy test kit at isang larawan ng ultrasound. Tanda mo ba nung natulog tayo sa bahay ng parents mo, di ba may nangyari sa atin? Ikaw sabi mo hindi mo gagawin yun, kunyari ka pa ha. Eto at nagbunga ang sandaling iyon. Regalo ko sa'yo ang triplets nating anak. Puro lalaki sila love. Nagbilang anghel ka nung sinabi mong gagawa tayo ng basketball team. Naiiyak na wika ni Eliana. Wala namang nasabi si Marco bukod sa thank you dahil naglaglagan na ang mga luha niya at hindi na kaya pang magsalita pa. Nagtakbuhan naman palapit sina Harold, Dustin at Emerald at yamakap sa mommy at daddy nila. Nagpalakpakan ng mga tao sa simbahan nang malaman ang balitang magkakaanak na ulit sila at triplets pa. Sa buhay kahit ano pa ang pagsubok na ating napagdaanan ay huwag tayong sumuko. Lumaban lang tayo dahil nariyan ang Diyos na gumagabay sa atin. Kahit ano pa man ang paakit na napagdaanan natin ay matuto tayong magpatawad. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Marco at Eliana. Hanggang sa muli, salamat aking mga kababayan.